nakakilabot pag-usapan ang mga pangyayari at mga nilalang na hindi ka panipaniwala. At isa na nga rito ang White Lady. Ang White Lady ay isang misteryosong nilalang na kinatatakutan ng mga tao. Ito ay imahe ng isang magandang babae na nakasuot ng puting tela o mahabang bestida. Ito rin ay may mahaba at itim na buhok. Ayon sa kwento, ang White Lady ay pag-alagala sa iba't ibang lugar. May mga pagkakataon din na umaakit ito ng mga kalalakihan na kanyang bibiktimahin. May ilan ding nagsabi na ang White Lady ay isang nilalang na galing sa impyerno. Kaya naman, kakilakilabot ang nilalang na ito. Dito sa Pilipinas, sa lungsod ng Quezon, ay merong isang kilalang urban legend na tumutukoy sa Balete Drive, na kung saan ay may nagpapakita umanong babaeng may mahabang buhok at nakasuot ng puting tela. Pinaniniwalaan ng karamihan na ang babaeng ito ay isang White Lady. Ilang mga tao ang hindi naniniwala dito at marami din naman ang kinikilabutan. Kaya naman, may mga natatakot sa tuwing dumaraan sila sa lugar na ito. Umiikot ang kwento ng White Lady sa Balete Drive tungkol sa isang babaeng biktima ng pananakit, panggagahasa at pagpatay sa mismong lugar. Sinasabing ang bangkay ng babae ay inilibing sa puno ng balete. Ayon sa mga sabi-sabi, ang White Lady na ito ay napakaganda at naghahanap ng hustisya o katarungan sa kanyang pagkamatay. May mga pagkakataon pa umanong pumapara ito at sumasakay sa mga sasakyang dumaraan sa lugar. Meron ding mga report galing sa mga nagmamaneho na nakita daw nila ang imahe ng isang napakagandang babae sa salamin ng kanilang kotse habang sila ay bumabiyahe ng gabi o madaling araw. Ang iba sa kanila ay nagkwento rin tungkol sa pangyayaring bigla na lang nawawala ang babae sa kalagitnaan ng kalsada. Ang istorya sa nasabing White Lady ay naging bahagi na ng mga paniniwala at katatakutan sa lungsod ng Quezon. Ito ay nagbibigay ng paalala at pag-iingat sa mga motorista, lalo na sa mga nagmamaneho ng malalaking sasakyan sa gabi dahil maaari din itong magdulot ng aksidente at hindi inaasahang pangyayari. Ang balete ay isang uri ng malaking puno na kilala sa iba't ibang bansa. Meron itong malalawak na sanga at makakapal na ugat. Hindi pangkaraniwan ang punong ito ayon sa iba dahil ang balete tree ay isa umanong puno na tinitirhan ng iba't ibang elemento o maligno gaya ng kapre, aswang, tikbalang at White Lady. Bagamat nakakatakot ang istorya ng Balete Drive, nagpapagising naman ito ng curiosity ng mga taong mahilig sa mga kababalaghan na alamin ang katotohanan o misteryo nito. Ang White Lady ay isang uri ng multo, espiritu o kaluluwa na nasa wangis ng isang napakaganda, napakaputi at matangkad na babae. Popular ang multong ito sa iba't ibang kultura ng mga bansa sa buong mundo, kabilang na ang Pilipinas. Ito ay merong tinatawag na vanishing act, isang akto ng White Lady na kapag kinausap o nilapitan mo ay bigla itong mawawala. Ayon sa mga sabi-sabi, kadalasang nagpapakita ang White Lady sa mga hindi ordinaryong lugar gaya ng sementeryo, abandonadong bahay o gusali, liblib na kalsada at iba pa. Ang presensya nito ay nararamdaman din umano ng mga tao kahit hindi nila ito nakikita. Ngayon, atin namang imbestigahan kung totoo nga ba ang White Lady. Tunay nga kayang umiiral ang multong ito? May ilang nagpapatotoo tungkol sa kwento ng misteryosong babae na nakasuot ng puting tela na biglang nagpapakita umano sa mga tao. Gayunpaman, walang sapat na ebidensya ang may papakita na talagang ito ay totoo. Ang espiritu, multo o kaluluwa ay wala sa ilalim ng siyensya. Hindi masusuri ng mga siyentipiko ang mga bagay-bagay na nakatala sa mga relihiyon o kababalaghan. Ang mga elemento o multo ay bahagi na ng kultura at paniniwala ng karamihan sa mga bansa. Kaya naman, wala tayong matatagpo ang anumang data o impormasyon sa mga nilalang na hindi nakikita. Ngunit kahit walang siyentipikong katibayan ang makakapagpatotoo sa pag-iral ng White Lady, ay hindi pa rin nating maaaring husgahan
ang mga taong nagbibigay ng salaysay sa kanilang nasaksihan. May posibilidad na totoo ang kanilang nakita. Gayunpaman, kinakailangan pa rin natin itong imbestigahan kung talagang mayroong solidong ebidensya dito. Ang White Lady ay kadalasang mababasa sa mga comic o sa mga horror books. Bukod dito, may mga production companies o TV networks din na gumagawa ng mga pelikula o TV series tungkol sa White Lady at maraming mga tao ang nahihiligan itong panoorin. Samantala, alamin naman natin ang dahilan kung bakit nagpaparamdam ang mga nilalang na ito. Ano-ano ang mga pangyayari na nagdudulot sa kanila upang magpakita, humingi ng hustisya o maghiganti. Ayon sa aking pananaliksik, may mga hindi kaaya-ayang naganap noong sila ay kasalukuyan pang nabubuhay. Narito ang ilan sa mga dahilan. Una ay ang trahedya sa pag-ibig. May mga kwento-kwentong lumalabas o tungkol sa mga babaeng namatay bago ang kanyang kasal. Ito ay nagdulot sa kanya ng pagkahinayang na hindi natuloy ang isa sa pinakamasayang yugto ng kanyang buhay. Bukod dito, meron ding mga babae na niloko ng kanilang kasintahan. O di naman kaya ay iniwan at nagresulta ito sa pagpapakamatay. Pangalawa ay ang pagiging biktima ng paggagahasa. Maraming kababaihan ang nakaranas ng mga hindi magagandang gawain mula sa kamay ng mga kriminal. Kaya naman, isa ito sa mga tinitignang dahilan kung bakit may mga espiritu o kaluluwa ng mga babaeng nagpapakita sa mga tao. Isang malalim na usapin ang patungkol sa White Lady, kaya't mas mainam na alamin ang katotohanan sa likod ng misteryong ito at maiging wag munang maniwala sa anumang istorya na lumilitaw mula sa mga tao. Alam niyo bang ang kwento ng White Lady sa Balete Drive ay hango sa isang estudyante ng UP Diliman na biktima ng isang malagim na krimen? Ang urban legend na ito ay kumalat sa iba't ibang parte ng Quezon City noong 1950s at talaga namang maraming nakakaalam sa kwentong ito.